Mga kwento ni Felmo. Isang mapagpalang araw, Sir Seth. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Franco. Taong 1999. Lapu-Lapu, Cebu. Nagtatrabaho ako noon sa isang napakalaking kumpanya. Basta ang meron dito, pagtatahi. Ang edad ko noon ay nasa 19 at nangungupahan ako sa may Tamiya. May mga pagkakataon na panggabi ang trabaho ko. Shifting kumbaga. Isang buwang panggabi, isang buwan naman na pang-araw. Nakakapagod pero ano bang magagawa ko kung ito lang ang alam ko at naabot ng kalidad ko. Hindi naman kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang second year college lamang ako. Pero sa tagal ko sa pagtatrabaho, na-promote ako bilang QC at dito ko nakilala ang isang babae na nagpatibok ng puso ko. May mga naging karelasyon naman ako. Kaso nga lang yung hindi matino. Hiwalayan kasi kaagad ang kinahahantungan. Marami ang kababaihan sa pinagtatrabahuhan ko. Mas marami ang babae kaysa lalaki. Kaya hindi malayong magkakaroon talaga ng mga karelasyon. Pero itong babaeng tinutukoy ko ay nasa quality control na ako nagtatrabaho. Iba siya. Tahimik, may isa pagka-strikta. Kaya napapa-challenge ako noon. May pagtingin ako sa kanya at talagang manghang-mangha ako, Sir Seth. Hindi ko alam kung ganun din ba siya sa akin gawa ng pangit ako, Sir Seth. Madalas akong nagpapapansin pero hindi naman ako pinapansin ito. Kung minsan ay sinasabayan ko siya ng kain sa kantin, lalo na kapag break time. Magkakasabayan din naman kasi kami ng schedule. Meron pang nagsabi sa akin na gusto ko ba daw yung babae. Mag-ingat daw ako kasi nga pinaniniwalaan na isa itong mangkukulam. May mga pagkakataon na nagkakaroon daw ito ng kaalitan tapos nagkakasakit ang kaalitan nito. Kako naman bakit nagkakaroon ng kaalitan? Siguro naiinggit gawa ng may itsura talaga itong babaeng ito eh. Maraming nagkakagusto. Baliw na siguro ang hindi maakit sa alindog niya. Maayos magbihis, malinis, mukhang mabango at talagang presentable palagi. Pangalanan po natin siyang Jessica. Hindi ko naman pinagtutuunan ng pansin ng mga naririnig ko. Kumbaga, kung anong nakikita ko ay yun na ang pagkakakilatis ko. At hindi nagbabatay sa kung anong sabi-sabi. Isang beses, sinabayan ko ito sa pag-uwi. Madaling araw yon. Panggabi ako nun. Ang kinagandahan lang dito kay Jessica ay hindi naninita. Kung sasabay ayos lang. May sumasabay din naman kasi dito doon at nangligaw din pero kabiguan ang inabot. Kako wala namang mawawala kung susubukan ko, di ba? Mahabang lakaran ito gawa ng nasa pinakadulo kasi ang pasilidad na pinagtatrabahuan namin. Siyempre sa ganong oras ay hindi lang kami noon ang naglalakad. Marami. Halos isang buong barangay. Ay, Jessica, maganda ka palang talaga, no? Sabi ko. Pero hindi siya nagsalita. Ayos lang para sa akin. Alam ko namang hindi talaga ito kumikibo eh. At least alam niyang pinupuri ko siya noon. Kahit pa man sasama ang loob ko sa mga sandaling ito. Pero gaya ng sinabi ko, ayos lang. Hanggang sa noong malapit na kami sa gate, huminto ito at tumitig sa akin. Ako naman ay nakatitig sa kanya. Napahinto din at nagtataka. Sabi niya, wala daw siyang tiwala sa mga lalaki sa kumpanya. Yung iba ay may mga asawa na. Nagkukunwaring single porket napakaraming babae doon. Siyempre napangangat talaga ako. Hindi naman kaagad ito umalis para bang inaantay ang opinyon ko. Tama naman siya. Mahirap magtiwala. Oo, parang ganun na nga. Pero wala naman akong asawa eh. Kung meron man eh, plano pa lang. Yan ay kung papala rin lalo na sa katulad mo. Sabi ko noon.
Hindi na bata para magpaligoy-ligoy pa kako. Napangiti siya. Palabiro daw ako. Hanggang sa sinabi niyang mag-agahan daw kami. May noodles naman daw doon na tinda. Natulala ako noon. Sabi niya ayaw ko daw ba. Tapos sabi niya, kung ayaw ko, wag gumano. Teka, sandali lang ha. Naninibago ako. Pang ilan na ba ako sa mga nangligaw sa'yo? Lahat ba inaya mo din ang kain? Tanong ko. Sigurista din ako, Sir Seth at Prangka. Ito namang si Jessica. Noon ko palang nalaman na wala din palang tinatago. Parang parehas kami. Paano ba naman kasi? Sinabi nitong marami at oo, kalimitan ay sinasabihan niya mga ito sa kung anong mga sinabi niya sa akin. Pero ganoon na lamang ang pagkatuwa ko gawa ng ako lang umano ang inaya niyang kumain. Kung ayaw ko umano ayos lang din, pero kakain siya. Sasama ako syempre. Kain pala yung gusto mo ako pa yung manglilibre sa'yo. Marami akong naipong pera nun. Nagpapadala ako sa amin sa Negros pero nagtatabi din ako. Pero sa personal ko at mga pangkonsumo syempre. Pero dahil sa sipag ko sa overtime sumusobrang ipon ko nun. Kaya walang problema sa akin kung lilibre ko siya kahit paminsan-minsan lang. Kahit sa ikli ng panahon ko siyang nakausap noon para bang nakilala ko na ito ng lubos. Open ito sa kung anumang usapan. Hinatid ko siya noon. Napakaanghang na ng mga mata ko. Sa may Cordova ito nangungupahan. Bihira pa yung mga bahay dito dati. Pangdalawa ng silid niya. Pahaba ang paupahang yon at ang unahan dagat na. Amoy na amoy ko nga ng samyo ng dalampasigan Isipin niyo na lang yung ganitong postura. Magkakahilerang silid. Magkakatapat at halos lahat ng nangungupahan doon. Magkakapares. Live-in. Malayo ng konti sa kalsada. Looban ito at mapapadaan sa parting masukal. At may mga bahay din. Pero kapag may sunog, naiisip kong ang hirap tumakas kasi nga, walang ibang madadaanan. Yung likod ng bahay, bakod na may barbed wire. Mataas yun. Iwas sa kawatan at mga pilyong naninilip. Nung nagpaalam na akong uuwi na, hindi ko alam kung anong nakain ni Jessica at biglang nagwika ng doon na lang daw ako magpahinga. Malayo pa daw yung sa amin. Nasa Tamiya pa. Linggo naman umano, walang dapat ipag-alala dahil sa Lunes pa ng gabi ang trabaho. Tama siya, Linggo yun. Bali Sabado ng gabi ang trabaho tapos out sa Linggo ng madaling araw. Pero napatulala talaga ako. Hindi ko inaasahan na aayain niya ako. Isipin niyo babae yan Tapos kami lang dalawa doon. Ano kayong unang papasok sa isip, di ba? Kayo ba? Ano sa palagay niyo kapag kayo ang nasa sitwasyon? Kunwari pa. Pero sa kabila ng basura kong pag-iisip ay nagpaka-maginoo ako. Pumayag ako doon pero sabi ko uuwi din ako mamaya gawa na maglalaba ako. Makaidlip lang ng saglit ayos lang. Pumasok ako sa loob ng inuupahan niya. Sala, kusina, isa na parte lang. May banyo. Tapos itong kwarto napakakipot. Pero kakasya naman ang dalawa. Sabi ko ay doon na lamang ako sa may sala. May folding bed naman doon. Pero sabi niya, sa loob daw ako. Siya umano sa folding bed. Dagdag pa ni Jessica ay hindi siya nakakatulog sa katre. Sa folding bed umano ito nakakapagpahinga. Kaya nga daw niya binili yon. Hindi naman ako nagsasalita. Ako naman naghugas sa banyo niya. Napakabango. Kinikilabutan ako kako. Ano kayang mangyari ngayon? Yun talaga yung laman ng isip ko, Sir Seth Maduming madumi, kaparang balat ko. Hanggang sa noong nagpahinga na ako, sabi niya naman isuot ko daw yung salawal niya. Nakapantalon daw ako at painit kahit pa may electric fan. Pinaunlakan ko naman ito kako. Bakit naman hindi? Itong salawal niya may slit sa gilid tapos kapag umupo, makikita na yung, alam niyo na yun. Napapaisip ako, Sir Seth. May gusto kaya siya sa akin? Bakit hindi siya naaasiwa?
bakit ayos lang sa kanya? Bakit hindi siya pribado? Pinatay niya ang ilaw. Madilim sa loob. May kortina kasi nga mga bintana. Tapos makapal kaya madilim. Nakikiramdam lamang ako. Hanggang sa nakatulog ako noon. Nagtuloy-tuloy yung tulog ko hanggang sa hindi ko na malaya na hapon na pala. Takip silim. Pagkagising ko, nagluluto ng makakain si Jessica. Pansin kong tila galing ito sa merkado kasi nga may mga makakain sa sala. Kako hindi niya man lang ako ginising. Inabot tuloy ako ng hapon. May labahin pa ako sa inuupahan ko. Sabi niya naman hinayaan lang niya ako makapagpahinga kasi nga nakikita niyang ang himbing daw ng pagkakatulog ko noon. Wala naman umanong problema sa labahin. May panahon pa. Sabi pa niya inilabhan niya umano ang pantalon ko at damit. May magagamit na daw ako. Kakain daw kami. Tinanong niya ako kung gutom na ba ako noon. Pinainom niya pa ako ng malamig na tubig, Sir Seth. Habang tinutungga ko yung baso ay nakatitig ako sa kanya. Naroroon lamang siya sa may lababo. Napansin ko ang saglit ng pagsipat ng mga mata nito sa akin at kumiti na para bang kinilig ang walang hiya. Sabi ko na nga baka ako, may gusto din ito sa akin. Ako, Sir Seth, imbis na mag-astang inosente, hindi na lang. Kako sa kanya kung ayos lang pwede ko ba siyang maging kasintahan. Total ay malalim naman ang sadya ko at may gusto talaga ako dito. Hindi naman siya nagsalita kagad. Napapangiti lang yon. Na siya namang mas lalong nagpapaantig ng pagnanais ko na magkarelasyon kami. Hanggang sa maya-maya pa, sinabi nito na ano daw ang iisipin ng mga tao sa labas na naroroon ako sa inuupahan niya at doon pa ako natulog. Ano umano ang magiging laman ng isip nila noon? Nain nga magkasintahan kami. Hindi naman daw ako naroroon para magdasal kaming dalawa. Dito ako nagulat, Sir, at gawa ng kung siya daw ang tatanungin, aaminin niyo na lang na kaming dalawa noon. Kasi nga magiging marumi lamang daw siya sa tingin ng mga tao kapag tinanggi niya. Teka nga, Jessica. Naguguluhan naman ako. Tama nga naman marumi talaga yung iniisip nila. May kakilala pa naman ako na nakatira dyan sa unahan. Diretsuin mo naman kasi ako. Hindi na ito kumibo matapos noon. Ako naman binabalangkas kung maigi yung mga namutawis sa bibig niya. Hindi ako nagbigay ng reaksyon, kunwari naasiwa ako noon. Pangisi-ngisi lang. Madilim na, lumabas ako. Tumambay lamang saglit. Hanggang sa tinawag ako ng babae at nagwika na dalhin ko man yung mga labahin ko. Siya na daw maglalaba. Kung yun lang daw ang pinoproblema ko. Teka. Totoo ba yung sinasabi mo? Ang pagkakaintindi ko kasi parang nagiging tayo na Kako. Nagtanong siya kung ayaw ko ba. Sagot ko lang yan. Hindi ko inakala na ganito kabilis. Sigurado ka? Walang bawian. Tumango itong maharot na babae. Pasintabi po, Sir Seth, sa mga nakikinig lalo sa mga bata, pero pagkapasok ko sa loob, ayun na. Tinulak ako noon sa kwarto. Parang uhaw na uhaw Ako naman napadaig sa kanyang layaw. Pagkatapos mangyari ang lahat ay nakatulala ako noon at hindi makapaniwala. Ang bilis ng pangyari. Mura ako ng mura. Sabi ko sa sarili ko para bang mauubusan ng mga lalaki ito. Imbis na ako yung nanligaw o manliligaw pa lang, naunahan ako ng hindi ako handa o hindi ko inaasahan. Sa makatuwid ay dumiretsyong live-in kami. Gulat na gulat ang mga kasama ko sa trabaho. Lalo na nang masilayong magkasama kami tapos magkaka-holding hands pa. Sabay sa kantin at ang kakainin ay iisang baon lang. May nagtanong sa kung kami na daw ba. Sabi ko oo.
Kami na at nasa isang bubungan na kami ni Jessica. Ang dami ko nung naging kagalit. Ultimong yung mga kasabayan ko sa trabaho, mula nung nag-apply ay parang mga nagtampong mga bata sir set eh. Hindi namamansin. Minsan nagpaparinig. Pinatulan daw ako ni Jessica, hindi naman kami bagay. Sabi nila dati, iwasan ko kasi nga mangkukulam. Ngayon, ako pa yung lumalabas na may pangit na imahe nun. Hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Hinakot ko yung mga gamit sa inuupahan ko. Nagbuklod talaga kami ni Jessica. Masaya naman sa mga sumunod na araw. Nagkakasundo kaming dalawa. Pero naroon pa rin sa isipan ko sa kung paano ba ako nagkaroon ng babaeng ganito eh. Mabilis akong sinagot, walang paligoy-ligoy. Yung parang bang sobrang swerte ko. Sino bang mag-aakala ng ganun, di ba? Naisipan ko lang noon samahan siya pero naging kami pala at may nangyari pa. Ganun lang kadali. Wala pang 24 oras. Hindi nga napanis ang kanin at ulam eh. May kakaiba nga lang akong napapansin sa kanya. Kung minsan ay ayaw nitong madistorbo. Lalo na kapag may ginagawa. At ang ginagawang ito pakiramdam ko, hindi normal. Nakaupo lamang ito sa sala na nakapikit ang mga mata na para bang nagdadasal. Tapos lagi nitong hawak ang garapan na singlaki ng martayolet. Itim ang laman nun. Nilalaro niya ito sa kanyang daliri at kung minsan ay ginagawa niya ito sa banyo na parang gusto mapag-isa. Naligo lang pero halos 2 oras naroroon. Nangyayari ito tuwing gabi. Yung tipong bago kami matulog. Tinatanong ko pero ang sabi ay wala naman daw. At huwag ko na lamang umanong isipin yon. Yung bahay pa, amoy bawang. Amoy bawang yung inuupahan. Akala mo kilikili kasi nga nakakasulasok. Natanong ko na din ito pero sinadya niya daw yon kasi nga maraming ipis. Nagpipiga daw siya ng bawang at nilalagay niya sa mga sulok nun. Unti-unting sumasagi sa isipan ko noon na hindi kaya mangkukulam talaga ito. Naniniwala kasi ako sa mga ganito eh. Naniniwala nga ako sa aswang kasi nga itong aswang talagang naroroon ito sa bukiran ng Negros. Bukang bibig ng tatay ko yun eh. Parang kada pag-uusap na lamang namin may aswang nakasali. Kung sa bagay may nananalasang aswang doon sa amin. Hindi nga lang matugis-tugis. Nakakita na ako ng baboy na lusog ang katawan. Kinain ng aswang yon. Subali ayun na nga. Huwag ko na daw pansinin at isipin. Pero sa kabila ng lahat ay naging sensitibo ako noon. Oo at magkasama kami lagi pero lahat ng mga pagkakataon na may napapansin ako sa kanya, binabantayan ko. Lalo na kapag nasa trabaho. Akala ko'y kilala ko na talaga siya noon pero hindi pa pala. Hindi mo makikilala ang isang tao ng lubos kung hindi kayo nagsama. Ito na nga yun. May ilang buwan na rin kaming magkasama. Hanggang sa noong kaarawan ko, 20 anyos ako nito. Kami lang 2 ang nagdiwang. Gusto ni Jessica ng ganun na kami lang kasi nga nabanggit ko sa kanya na mag-iimbita ako ng mga katrabaho. Pero hinadlangan niya ako na para bang gusto niyang mag-solo kaming 2. Huwag daw ako mag-iimbita dahil may mangyayari daw na hindi kaaya-aya. Dito, medyo naging kumbinsido ako sa kung anong meron sa kanya. Mangkukulam nga ito. Hinantay ko lang na matapos kami noong kumain sa mga hinanda niya tapos dito ko na siya kinausap. Mangkukulam ka ba? Totoo ba yung narinig ko sa mga kasama natin? Sabado yon, pero ng araw na yun ay lumiban kaming 2. Pumayag naman yung supervisor. Day shift kami dapat nito eh. Bali mga nasa pasado 6 ata. Hapon kasi kami noon naganda eh. Nasa bulwagan kami ng inuupahan. May upuan akong ginawa. Kahoy lang na parehaba tapos nilagyan ko ng mga paa. Hindi nagsalita kaagad si Jessica na para bang nagulat ito. Naging balisa yon. Animoy may namumutawi sa bibig pero nag-aalangan lang. Nang muli akong nagtanong,
Sabi niya na babaliw na daw pa ako. Nakita ko naman umano, di ba? Na magkasama kami palagi. Nang kukulam ba siya nun? Paano mo nalaman na may mangyaring hindi kaaya-aya? Tsaka bakit lagi kitang napapansing may kakaibang ginagawa? Amoy bawang. Kapag tinatanong ka naman wag ko na lang daw pansinin. Jessica, nililinaw ko lang. Baga, hindi naman short term tong relasyon natin, di ba? Pwede, posible at buong loob ko na makakasama kita buong buhay ko. Ano bang lihim meron sa'yo? Pwede ko bang malaman? Huwag ka mag-alala. Walang magbabago. Kahit namang kukulam ka, kahit aswang ka pa. Mahal pa rin kita, pangako. Sabi ko noon. Tinawanan niya lang ako at sinabing nagdodroga daw ba ako. Hindi naman daw ako umiinom pero bakit parang langog ako. Dito niya sinabi na hindi umano siya mangkukulam. Pero dito, Sir Seth, meron siyang sinabing iba. Meron daw siyang dugong albularyo. Manggagamot ang angkan nila. At ang nakikita ko umanong kakaiba, nagdadasal siya para sa aming dalawa. Yun umano. Napatulala ako. Nakatitig siya sa akin na wala man lang bahid ng pag-aalinlangan. Yung tipong seryoso at nararamdaman mong hindi nagsisinungaling. Kako patawarin niya ako kung may pagdududa ako. Na isa pala siyang albularya. Kaya palang daming mga kung anong papel na may mga kataganon. Para lang liham na nakaipit sa notebook. Pero orasyon para talaga yon. Tumango naman ang babae at sinabing totoo. Orasyon. Tapos lagi daw niya akong dinadasalan. Iniba ko na lamang ang usapan tapos inaya ko siyang gumala. Sabi ko maglakad-lakad lang kami doon sa may bandang tulay. Magandang tambayan kasi doon. Pumayag naman ito. Maaga pa naman umano noon. Sumakay kami ng jeep tapos nang makarating sa lugar ay naglakad na. Saktong kakabukas lamang ng bagong tulay noon. Ang daming gumagala. Gaya ng sinabi ko ay napakaganda din ng lugar na ito. Nagpapahangin kami noon. Doon mismo sa magandang teresa ng tulay. Hanggang sa bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba sa katawan ko. Uminit ang tenga ko. Uminit talaga. Itong init na ito gumapang sa buong mukha ko. Para bang sumikip yung mukha ko noon. Yung pakiramdam na tinamaan ka ng high blood. Ganun na ganun. Kinabahan pa nga ako noon kasi nga baka atakihin ako . Sinabi ko kay Jessica na masama ang pakiramdam ko. Tinitigan niya ako. Dito mismo sa mga mata ko. Pinangangapan niya ako noon tapos nagwika siya ng umuwi na daw kami. Sabi niya na nga ba umano, may mangyayari. Napasimangot ang mukha ko noon. Hindi ko siya maintindihan. Tinanong ko naman sa kung ano bang pinagsasasabi niya pero hindi ito nagsasalita. Hila-hila lamang ako nito. Mahabang lakaran yon pabalik bago pa sasakay ng jeep. Mahaba kasi ang tulay kaya ganon. Nakarating na lamang kami sa inuupaan na hindi pa rin sinasagot ang tanong ko kanina. Nagalit na nga ako noon pero pinaupo niya ako dun sa sala. Sa sahig ito at may kung anong nilagay sa paligid ko. Bawang, pamintang buto, at dahon ng paminta. Sabi ko ano to? Papaksiwin ako. Nakakunat lang ang mukha ko noon. Hanggang sa nakaramdam ako ng pagkahilo. Hindi ko na alam ang mga sumunod. Nahimatay ako. Nagising ako na nasa kwarto na. Umaga na. Papanong nakarating ako sa kwarto? Pinuhat ba ako ni Jessica? Malaking tao kasi ako. Katamtaman lamang si Jessica. Balingkinitan na sakto lamang ang tindig. Nagtanong ako sa kung ano ang nangyari. At ang sabi ni Jessica nun, nawala daw ako sa sarili. Mabuti na lang at napaaga ng pag-uwi. Kung nagkataon umano na hindi nakarating sa bahay at hindi nagawan ng paraan, baka magkagulo.
Ano ba talaga kasi, Jessica? Naguguluhan ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Pwede bang sabihin mo sa akin? Ayon sa kanya ay wag muna umano sa ngayon. Hindi niya pa ono kayang sabihin. Malalaman ko din umano ang lahat. Pero ang lahat ng yon, hindi patungkol sa kanya, kundi sa akin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naggalit ako. Pinilit kong tanungin kung ano ba talagang nangyari pero umiyak lang siya. Kaya naman kumalma ako noon. Natakot siguro buhat ng malakas ng boses ko. Hindi na lang ako kumibo. Pinatahan ko ang babaeng ito. Yung araw na yon ay napakatahimik naming dalawa. Linggo at dapat magsisimba kami pero hindi nagganap yon. Abala lamang ito sa paglalaba. Ako naman noon ay nasa kwarto lang. At hanggang sa mga sandaling yon ay litong-lito pa rin ako. Inabutan na lamang kami ng gabi ay wala pa rin kaming kibuan. Kumain kami ng hapunan. Pero pagkatapos noon ay sumakit ang tiyan ko. Sumuka ako ng sumuka. Inalalayan naman ako ni Jessica tapos may pinainom sa akin ito. Parang lana na nasa kutsara. Pagkainom ko noon, tumigil yung pagsusuka ko. Hindi naman ako nagtanong pa kung para saan yon. Bukod sa hindi niya ako sasagutin ng diretsyo. Alam ko naman na manggagamot siya. Nang matulog na kamit malalim ng gabi, hindi ako napapakali. Para bang gusto kong lumabas ng bahay. Hanggang sa nakaramdam na naman ako ng pag-init sa tenga ko. Hindi ko ginising si Jessica noon. Alam kong may kakaiba. Kung kaya ako na mismo ang tumuklas. Maya-maya ay sumikip ang mukha ko. Hanggang ang buo kong katawan ay uminit. Para akong nilalagnat pero hindi naman mabigat ang katawan ko noon. Parang katulad lamang noong nagdaang gabi. Nagtungo ako sa banyo. Naghilamos. Pero ganoon na lamang ang pagkapitlag ko nang makita ko ang mukha ko sa salamin. Napakapangit ko. Makapalang kilay. Nawawala-wala ang refleksyon ko sa salamin. Nagiging blanko. Nakikita ko ang pangit na mukha tapos maglalaho yon. Niyuyugyug ko ang ulo ko. Akala ko'y nababaliw na ako. Hanggang sa nakita ko na ang mukha ko nang hindi na nawawala. Maayos na ito. Ano ba yun? Ba't ganun? Tanong ko sa sarili. Lumabas ako ng bahay. Nasilip ko si Jessica at tulog pa rin. Madilim ang eskinita palabas. Nagkakahulan ng mga aso. Sa pagkakatanda ko ay pasado 11:00 na ito. Nakarating ako sa kalsada. Nakakairita ang pagkahulan ng mga aso. Ang lakas sa pandinig ko. May mga napapadaang sasakyan. Nasisilaw ako sa liwanag. Maya-maya biglang may humarurot ng andar ng matapat ito sa akin. Kitang-kita ko yung driver na natatakot. Para bang nakakita ng kung ano nun. Minura ako. Hindi lang yun dahil tuwing may mapapadaan, biglang bubusina ng malakas Tapos bibilis yung pagtakbo ng sasakyan. Hanggang sa natapat ako sa isang pasilidad na may malaking salamin. At dito na. Wala akong refleksyon. Paniwalaan niyo man ako o hindi pero wala akong makita. Bigla kong naisip na baka patay na ako nun. Baka kaluluwa na lamang itong lumabas ng bahay. Kaya siguro natakot yung mga sasakyan kanina. Sabi ko pa, inatake siguro ako ng high blood. Tapos namatay. Dali-dali akong umuwi. Hindi ko alam sa kung paano ako nakarating kaagad. Basta napakabilis kong tumakbo. Parang hindi sumasayad ang mga paa ko sa lupa. Na siya namang dahilan kung bakit mas lalong natakot ako noon. Baka patay na nga ako, kako. Ginising ko si Jessica. Nagising ito.
Gulat na gulat. Sabi ko, patay na ba ako? Hindi ito kaagad nagsalita. Nakatitig ito na tila takot na takot. Pero mabilis nagbago ang mukha niya. Kumalma at hinatak ako nito sa mahigaan. Matulog na daw ako. Hindi umano ako patay nun. Wala akong refleksyon sa salamin, Jessica. Nakarating ako sa kalsada tapos parang kinakatakutan ako eh. Tinanong pa ako ni Jessica kung nababaliw na ba ako. Sino daw hindi matatakot sa akin? Tingnan ko daw yung suot ko. Tinakma pa yung alam niya na yun. Wala pala akong suot na salawal. Nakabrief lang ako. Mura ako ng mura. Pero mabilis din akong napatula at napapaisip sa kung bakit wala akong refleksyon sa salamin. Kinukulit ko si Jessica. Hanggang sa sinabi nito na dulot lamang umano ito ng langis na ipinainom niya. May mga kakaibang mangyari umano sa katawan ko. Sa paningin. Sa pangamoy. Kaya siguro hindi ko makita ang refleksyon ko kako. Pinatahimik ako nito. Huwag na daw ako maingay. Matulog na lang dahil bukas may trabaho pa. Maya-maya na wala na yung kakaibang init sa katawan ko. May parte sa akin na naniniwalang dulot ito ng langis pero may parte ding hindi. Ilang mga sandali pa'y napasimangot ang mukha ko gawa ng panaypahid sa sariling leeg si Jessica. Pinagpapawisan ito. Ang lagkit niya nun. Kako pawis na pawis siya. Pero ayon naman dito ay wag ko na lamang daw pansinin. Matulog na lamang ako. Napapailing ako noon. Binuksan ko ang bintana pero pinagalitan naman ako nito. Wika niya ay wag daw at ayos lang kahit pawis siya. Hindi na lang ako nagreklamo. Hinayaan ko na lang ito. Hanggang sa nakatulog ako pero nagising ako noon pasado 10:00 ng umaga. Tinanghali ako kung kaya naman dali-dali akong bumangon. Hindi niya ako ginising. Sabi ko pa paniguradong paggagalitan ako nito ng supervisor namin. Lumiban pa naman kami nung Sabado. Naligo ako kako half day na lang ako. Bahala na. Nagulat ako gawa ng naroroon lang sa may labas si Jessica. Hindi ito pumasok. Kako bakit hindi kami pumasok tsaka bakit pinabayaan niya akong natulog na lang. Dito ay sinabi niyang may pupuntahan daw ako, kami. Isasama niya raw ako sa kanila. Ano? Bakit naman? Ipapakilala mo ba ako sa mga magulang mo pero bakit ngayon dapat yung walang pasok? Dito ay sinabi na Jessica na hindi daw nanaisin ng mga magulang niya na makilala ako. Na hindi nila magugustuhan. Pero dadalhin niya ako doon para sa akin. Kung alam ko lang umano ang nangyari kaninang madaling araw, hindi ko daw kontrolado ang sarili ko. Akala niya umano kaya ng katawan ko pero hindi. Naglakad ito patungo sa dagat. Sumunod ako sa kanya na may pagtataka. Hanggang sa makarating kami doon sa dulo. Bakod na dito tapos may tinuro sa akin si Jessica. Aso yon. Aso na patay. Para bang pinagtatataga ng itak. Labas pa ang bituka at nagkalat talaga ang dugo. Nasa labas ng bakod yun. Masukal banda dito at naabot yun ng tubig dagat kapag high tide. Nagsalita si Jessica at itong namutawi sa bibig ng babae. Halos hindi ko paniwalaan. Hindi niya na daw kayang itago. Ginayuma niya raw ako. Yung mga katulad niya umano ay may alam sa gayuma. Pero ang dapat ko umanong itanong ay kung bakit siya nagka-interes sa akin. Kahit wala naman talaga siyang gusto. Maliban na lamang umano nang magkakilala na kami ng lubusan at nagkasama. Kung tutuusin daw ay kaiba ng ginawa niyang pagbibigay ng puri sa akin. Binigay niya umano sa katulad ko ang pagkababae niya noon. Nakakakaba at talagang napatulala ako noon. Dagdag pa ni Jessica, doon pa daw siya napaibig nang magsama kami sa isang bubungan. Napaibig siya.
sa isang aswang. Tama kayo nang narinig, Sir Seth. Aswang daw ako. At yun ang dahilan kung bakit niya ako ginayuma. Gusto niya akong patayin. Pero nang malaman ni Jessica na wala akong alam sa kung ano ang pagkatao ko, hindi niya tinuloy ang balak niya. Bagkos ay tinutulungan niya daw ako noon. Gusto niyang ituwid ang lahat bago pa ako maging ganap na aswang. Totoo ang mga sinasabi ng mga magulang niya na kapag bagong aswang ay hindi kontrolado ang sarili. At ang aso o mano na pinakita niya sa akin, kinain ko daw kaninang madaling araw. Nagkagulo daw. Ultimong yung mga nakatira sa may labasan, nabulabog. Gawa ng may aswang na nagwawala. Mabuti na lamang at naabutan ni Jessica at hindi naman daw ako nang laban ng masilayan siya noon. Sumama daw ako sa kanya. Pinaliguan niya ako at pinatulog. Napakaamo umano ng mukha ko noon. Naguguluhan siya kasi nga hindi ko naman umano alam ang ginagawa ko pero bakit daw napapaamo niya ako? Hindi daw tumatalab ang gayuma sa ganap na aswang. Pero napapasunod niya raw ako noon. Nang magtanong siya kung kilala ko umano siya, hindi ako kumibo. Isang indikasyon na wala talaga ako sa sarili. Kaso nga lang maamo sa kamay niya kahit hindi sa tulong ng gayuma. Tinanong niya ako kung naaalala ko ba ang ginawa ko at tingnan ko umano yung suot ko. Hindi na umano ito ang suot ko kagabi. Sabi ko hindi ko alam. Nalilito na rin ako na parang panaginip lang pero totoo eh. Totoo umano ang mga sinabi niya. Dadalhin niya ako doon sa lugar nila. Nagbabaka sakali si Jessica na mapapagaling ako doon. 2 klaseng aswang ang meron sa katawan ko. At kung hindi siya nagkakamali, ang mga magulang ko ay mga aswang na may magkakaibang lahi. Lutang na lutang ako na bumalik sa inuupahan. Umupo ako sa katre. Yung damit ko na sinuot ko kagabi ay napakaraming dugo. Sa may sulok nakalagay. Aswang nga ba ako? Yun ang tanong na namutawi sa diwa ko noon. Bakit ako naging ganito? Sinusumbatan ko ang sarili ko. Ultimong ang mga magulang ko ay sinusumbatan ko sa isipan noon kung bakit hindi nila sinabi sa akin yon. Walang ano-anong naghanda na si Jessica sa pag-alis. Kung hindi pa pala rin, magre-resign daw ako sa trabaho kasi nga baka makapaminsala ako. Ang makasaklap baka doon pa mangyari sa pinagtatrabahuhan namin. Yan ay kapag hindi ako napagaling. Pero wag daw ako mag-alala dahil ipaglalaban niya ako kahit pamanlabag ito sa loob ng kanyang mga magulang. Tumangulang ako. Umiiyak si Jessica. Bigla ako nitong niyakap tapos sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Mabuti umano akong tao, hindi sinungaling at masipag. Taga Santander si Jessica at gabi na nang makarating kami doon. Pero hindi pa ito ang mismong lugar kasi nga sa bukid pang bahay nila. Sumakay pa kami noon ng habal, mga kalahating oras ng biyahe. Wala kaming kibuan pero nakahawak sa kamay ko ang babae. Nang makababa na sa habal, may lakaran pa noon at nasa gilid ng pangpang ito. Paakyat kami. Nawawala ang atensyon ko sa sarili. Napunta ito sa kung gaano kahirap ang kalagayan nila Jessica. Oo at mahirap lang kami pero hindi naman ganun ang lugar namin Pagkarating sa itaas ay may magkakasunod na bahay. Naglakad pa kami. Patagan na dito. Nagre-reklamo ako kay Jessica kasi nga umiinit na naman ang katawan ko noon. Ayon sa kanya, tiniis niya raw ito kagabi. Kahit sobrang alinsangan umano ay hindi niya inalintana yon. Singaw umano sa katawan ng aswang ang init na ito. Ganyan kabuhay ang dugo ng isang aswang. Napakainit, kumukulo. At dahil sa bilis ng daloy ng dugo ay hindi talaga maiwasan ng gutumin at uhawin ng gusto. At kung ano umano ang makikita ko ay kakainin ko. Nagalit ako sa aso kagabi. Yun ang pinag-initan ko. Dinakma lang.
Malaking tao daw ako pero mas malaki kapag nasaan yung aswang. Ano bang itsura ko? Tanong ko. Ayon naman sa kanya ay dambuhalang aso na may katawang tao. Mahaba daw ang buhok ko na may sariling buhay. Parang kubot at primerang klaseng gabunan daw ako. Sa pagkakaalam niya ay hindi napapagaling ang primerang klase ng gabunan. Pero may lahi din daw akong kubot. Baka komplikado daw sa katawan ko at magiging dahilan para mapagaling ako nun. Sakto sa laki ang tahanan nila. Karaniwang kubo na isang palapag pero nakaangat sa lupa ang sahig. May biranda, napakataas ng habog. Ang silong ay lampas tao. Nang makita ko ng isang lalaking matanda ay sumimangot kagad ang mukha niya. Pangalanan natin itong Tatay Merso. Tatay ni Jessica. Bumati si Jessica at nagmano. Ako noon ay nasa beranda upo. Nag-aalangan ako gawa ng galit talaga yung mukha niya eh. Puting kabayo! Bakit ka nagdala ng aswang dito? Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado magmarka ang mga aswang na kagaya niyan? Ang sabi ni Jessica ay dinala nga ako dito para baka mapagaling ako noon. Mapagaling ng mga magulang niya. Kinuwento niya lahat na papatayin dapat ako, na ginayuman niya ako at napag-aralang maigi. Na hindi ko alam na aswang ako. Pero natatansya niya umano ang pagiging ganap ko. Sa kaarawan ko nga ito nangyari. Na ano ba yung pinagkakaguluhan niya dyan, no? Umuwi ka na pala, Jessica, at hala, Diyos ko, aswang ang mananap na ito ah. Anong ginagawa nito rito? Bungad naman ng nanay ng babae nun. Nakatitig yun sa akin. Nagmula sa loob ng bahay. Nakadungaw sa may pintuan. Pangalanan nating Nanay Belen ang nanay ni Jessica. Napayuko ako noon. Lumapit sa akin itong tatay niya at umupo sa tabi ko. Bigla namang nagwika si Jessica nang hindi niya sinasadya. Na napamahal na umano siya sa akin. Na nag-live-in kami. Gusto niya lang sana akong tulungan pero napaibig ko umano siya. Tung si Jessica, binigay niya sa akin lahat. Ganun siya kadesidido na patayin ako noon pero ayun, napaibig kaya hindi niya tinuloy. Pero hindi na lang ako sumabat. Nanatili akong tahimik noon. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Kaya pala, anak ko, napakahibang mo talaga, anak. Hindi lang gabunan isang to. Nakakatakot. Paano mapapagaling to? Ikaw ba, Belen? Anong masasabi mo? Sos Mariosep. Yun lang ang masasabi ko. Ang Sos Mariosep. Bakit meron bang ibang dapat sabihin, Nerso? Tingin mo anong kaya, ha? Sige, narito na lang din subukan natin at baka gumaling. Hindi naman pwedeng maging manugang natin ng isang, hayop. Pangit pa naman tapos aswang pa. Napayuko ako lalo. Mapanglait itong nanay ng babae. Minukha talaga ako noon na pamamaya. Tinapik ako ng tatay niya at sinabing pumasok daw ako sa loob. Pinahiga ako sa may sala. Gawa sa tabla ang sahig nila. Meron pang 2 tao doon pero puro naman itong lalaki. Mga kapatid ni Jessica. Payat ang isa, habang ang isa naman brusko. May 2 silid sa loob at malawak na sala. Naroroon sa itaas ang abuhan nila. Niligo ako ng abo. Abo na may nagbabagang apoy na maliliit na tipak. Hindi ako nasasaktan kahit pa nangangamoy inihaw na. Pero wala akong maramdaman. Kita mo na, paano ito gagaling ni hindi nga inalintana yung baga oh. Ang kapal ng balat. Kakapal din yung mukha eh. Kapag buntot pagi, paniguradong iindahin lang. Kunin mo nga yung itak. Titingnan natin kung hindi mo masasaktan. Bakit naman itak? Tatagtarin mo, Merso. Anong mangyaring gamutan dyan? Ikaw talaga'y matulog ka na nga lang eh. Lasing ka pa. Ako na yung aasikaso dyan. Lumapit sa akin ang nanay ni Jessica. Kinakapa-kapa nitong likod ko. Pinataob ako noon.
Tapos dito ay nakaramdam ako ng napakasakit. Kasabay ng pagkapa-kapa ng nanay ni Jessica ay parabang pinagpapapalo ako noon. Napakasakit talaga at hindi ko maiwasang mapadaing. Kamay lang naman pero kakaibang tama nito sa katawan ko. Tinatablan siya ng orasyon. Malambot pala yung gabunan sa orasyon. Kung sa bagay may dugong kubot din ito. Ano nga bang pangalan mo, Dong? Franco po. Aray. Sakit niyan. Aray ko po. Aray. Gaya ng sinasabi ko'y napakasakit talaga. Nagmumuni-muni itong nanay ni Jessica. Para bang tinamaan ako ng trangkaso noon. Napakasakit ng bato ko. Napakabigat ng pakiramdam ko. Dulot ito ng kung anong ginagawa ng ginang. Hanggang sa pinatayo ako tapos pinatukod ang kamay ko sa may bintana. Hindi ko alam na may hawak na palang buntot pagi itong nanay ni Jessica. Pinagpapalo ako nun. Kung yung sinabi ng tatay niya kanina na hindi ako masasaktan sa buntot pagi, nasaktan ako sa puntong ito. Kada palo ay para bang kinokuryente ako. Buong katawan ng sumasakit. Napaluhod na nga ako nun eh. Nagmamakaawa ako na itigil na nilang ginagawa. Na hindi na ito panggagamot kundi parang parusa. Hindi hilot ang gamot, Dong, lalo na kapag aswang. Ang gamot dito, iisipin mo na lang napapatayin ka. Dahil doon patungo yan kapag hindi ka talaga gumaling. Mamamatay ka. Humawak sa kamay ko si Jessica. Sinabi nitong magpakatatag daw ako. Ganoon umano ang paggamot sa isang aswang. Iyak ako ng iyak na para bang dinidisiplinang batang pasaway. Hindi ko na kaya. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang mga kamay ko. Naglabasan ang ugat. Umitim ang balat at sumisikip ang katawan ko nun. Napaatras si Jessica. Habang itong si Tatay Merso ay nagmumura. Nasaan yung aswang daw ako nun? Ang bilis umano ng pagpapalit anyo ko. Isinara mga bintana maging ang pinto nun. Baka kasi may makakita pa noon tapos itinali ako sa isang haligi. Natatapat ako sa salamin. Maliit na salamin. Pero wala akong refleksyon. Ito na ang paliwanag dyan. Lahat ng aswang ay meron namang refleksyon, maliban na lamang kapag dalawang uri. Ang kagaya ko ay wala daw talagang refleksyon sa mga salamin. Ayon din ito kay Jessica. Kapag ganun daw, malakas ako ng uri ng aswang. Patuloy akong pinagpapapalo hanggang sa sumuka ako ng sumukat. Dito ay narinig kong parang naging masaya sila. Naisuka ko na umano ang binhi. Gagaling na raw ako noon. Pero ilang mga sandali lang ay biglang natahimik ang mga ito. Nagkabulungan. Hindi ka nagbabalik sa anyong tao Naiwan ng gamunan sa'yo. Tama ba ako, Bilin? Tanggal ang isa pero ang isa nagpaiwan. Di talaga natatanggal ang aswang na gabunan. Ganyan ka na, Dong, pero kilala mo ba kami? Kilala mo ba kami, hoy? Magsalita ka. Nakakatakot ka makatitig. Kumibo ka dyan. Kung kilala mo kami ngayon, kontrolado mo ng pagiging aswang mo. Kapag hindi, itatali kita dyan hanggang sa matauhan ka. Ibibilad pa kita sa araw bukas. Mabilis akong nagsabi na oo at nakikilala ko sila. Tumango naman si Tatay Merso, tapos muli silang nagkabulungan. Itong si Jessica, pansin kong hindi na siya aligaga na para bang kampante na. Kinalagan ako nito. Pinakita sa akin ang salamin. At dito ay kitang-kita ko ng sarili ko. Mukha talaga akong aso. Asong galisin. Normal na yung buko. Hindi katulad nung kanina na hanggang balikat ang buko. Siguro yun yung kubot at natanggal na ito. Sa lahat ng aswang, ang primera klase ng gabunan ng matino. Oo at sinusumpong pero kaya nilang pigilan ang kanilang gutom. Mahanapan naman ng alternatibo yan Hindi katulad ng kubot na baliw. Pinainom ako ng tubig ng kapatid ni Jessica na brusko.
Ngumingisi-ngisi pa ito. Hindi takot sa nakakakilabot kong itsura. Umupo ako sa gilid na para bang mahihimatay ako noon. Nakapalibot lang sila sa akin na tinoobserbahan ako. Pakiramdam ko nun kapag nagwala ako, patay ako nito. Mga manggagamot yung nasa paligid ko eh. Kahit yung kapatid ni Jessica, alam ko manggagamot din yon. Oo at aswang ako, pero anong nangyari? Bakit dalawang uri pa? Napakahirap pagtantuin. Nilinis ni Jessica ang katawan ko. Etong mga sugat ko ay hindi ko namamalayan na nawala na lang bigla. Ang naiwan ay mga pilat. Wala na sa mga puntong ito ang mga magulang niya. Nasa beranda. Doon natulog ang nanay at tatay nito. Ito namang mga kapatid nasa silong. Ang sabi ni Jessica ay binabantayan daw nila ang paligid gawa ng katawag pansin ng presensya ko sa ibang aswang. Baka hamakin ako dahil nasa loob ng kanilang teritoryo. Pinaliwanag sa akin ni Jessica na maraming aswang pero hindi lang napapansin ng mga ito. Ang kinagandahan sa ilan, kayang makisalamuha sa tao. Sana'y ganun din daw ako. Masaya siya at nasa wisyo ako. Dagdag pa niya noon ay bumalik na daw ako sa anyong tao. Alam ko naman yun. May mga sinabi sa akin si Jessica na biglang nagpatwist ng lahat. Nawala yung pagiging aligaga ko nun. Itong kalungkutan na lumukob sa pagkatao ko ay naglaho na lamang bigla. Ang sabi niya ay tanggap umano ako ng mga magulang nila. Ano daw bang magagawa nila? Buntis daw siya noon. Niyakap ko si Jessica. Hindi na daw siya dinadalaw ng buwanan niya. Hindi ko ba daw naaamoy aswang umano ako noon? Kako naman, anong alam ko sa ganyan? Nasanay ng ilong ko sa samyu doon sa inuupahan namin na amoy bawang eh. Pinakain ako ng lugaw na akala mo nilagnat at hindi makasubo ng pagkain. Nagreklamo pa nga ako noon eh. Pero ang sabi ni Jessica baka isuka ko daw kaya sinusubukan niya sa lugaw. Pero hindi ko naman sinuka. Napatango ang kasintahan ko at ayon sa kanya, maaaring nasanay na umano ang katawan ko. Tama lamang ang ginawa niya. Dapat noon ay naaasiwa na ako sa mga pangontra, lalo na't paparating ang pagiging ganap ko. Matatakot na ako noon sa mga bagay na bawal sa aswang. Pero dahil sa ginagawa niya umanong ritual ay baliwala lang ito sa akin. Magpaganon pa man ay hindi ako pinapabalik ni Jessica sa trabaho. Siya na lang ang bumalik. Ako noon ay iniwan niya sa bahay nila. Kasi nga may gagawin pa yung mga magulang niya sa akin. Tinuruan ako ng karunungan. Pwede daw sa akin yon. Lalo na't may dugong kubot ako noon. Oo at naaalis ang aswang na kubot pero ang dugo ay naroroon pa rin umano na kung saan man ito ay kubot daw na natural na sa kanila ang may karunungan. Ginabayan ako. Umuwi si Jessica sa tuwing linggo. Hanggang sa natuto ako mag-uling noon. Kasabay nito ang pag-aaral ko ng karunungan. Karamay ko si Tatay Merso at mga kapatid ni Jessica sa pag-uuling. Parang walang nangyari. Naging parte ako ng pamilya nila. Nagpaalam ako noon na uuwi ako. Isasama ko si Jessica at pumayag naman. Pero dapat daw ay abisuan ko yung mga magulang ko noon gawa ng konting pagkakamali ng mga ito. Mapapatay siya kasi nga buntis, di ba? Isinama ko sa Negros itong si Jessica. At doon ko nalaman na yung mga magulang ko'y aswang. Kubot si nanay, gabunan si tatay. Ang kapatid kong babae ay nagmana sa nanay ko. Habang yung mga lalaki, ang isa dito ay hindi aswang. At ang pinakapanganay, gabunan. Ako ang dalawang uri at ako ang pinakabunso. Magkakasunod lang talaga kami. Pinaliwanag naman ni Jessica kung bakit may lumitaw na hindi aswang. May mga pagkakataon naman na nangyari ito. May lalabas na talaga ng tao at pinatotohanan naman ito ng mga magulang ko. Pero bago pa magsalpukan ng pagbungad ng presensya ni Jessica at ng pamilya ko noon medyo nagkaroon ng tensyon. Gabi kasi kaming nakarating. Nagpulasan yung mga magulang ko sa bahay. Yung mga kapatid ko sa bintana dumaan. Yung isa naiwan sa kusina. Yung tao.
Si nanay at tatay sira ang dingding eh. Nagkatakbuhan. Kung hindi lang ako nagpakilala ba, hindi babalik ang mga ito. Kinakailangan ko pa silang tawagin. At ang sabi ko, itong kasama ko magiging asawa ko. Buntis na albularya. Nagmumura yung tatay at nakutusan pa ako. Nakita ko daw yung pagiging kakaiba nila. Sabi ko alam ko na aswang sila. Ayon naman sa nanay bakit hindi daw nila ako naramdaman. Ang sabi naman ni Jessica, may karunungan na daw kasi ako noon. Napaiyak ang pamilya ko at hindi sila makapaniwala na naging ganito ako. At may mapapangasawa pang isang manggagamot na maganda. Inamin din ng pamilya ko na kumakain talaga sila ng karne. Pero yun lang ay kapag pinili nila. Pwedeng normal na pagkain lang kasi nga nasanay naman na sila doon. Itong mga pangyayari sa lugar na minananalasa noon na aswang, hindi daw sila yon. Ibang aswang at tinataboy pa nila at baka kami ang pagbintangan. Kaya pala laging bukang bibig ng tatay ang mga aswang. Maraming mga napag-usapan. Nabanggit pa ang katagang pwede pa ba silang gumaling. Pero umiling si Jessica. Hindi na daw. Maliban na lang kapag bagong aswang. Yun bang kasisibol pa lang pero kung tutuusin nga, tao lang naman talaga. Kung iiwasan ng mga bagay na nagmimit siya para sumpungin tao lang. Pwede daw gawin yun. Panigurado na alam na raw ng pamilya ko ito. Naging isa ang pamilya namin. Pamilya ng albularyo at pamilya ng aswang. Namanhikan at nagkakilanlan talaga. Wala namang nangyaring kakaiba. Walang nangyaring pagkaasiwa kasi nga tanggap nilang isa't isa nun. Sa pastor kami kinasal ni Jessica. Kompleto papeles, pinirmahan na lang. Sa ngayon, hindi ko sasabihin sa kung saan ako nakatira. Pero gumanda yung buhay namin, siguro dahil lang sa sipag namin mag-asawa. 3 ang anak namin, at sa kabutihang palad ay wala pa namang nararamdaman si Jessica na may aswang sa mga ito.